Non-stop na ulan at maputik na trail. Yan ang ating tatahakin bago natin marating ang magiging spot sa moto camping adventure natin ngayon. Pero hindi yan magiging problema dahil may bago tayong makakasama sa ganitong klaseng adventure. Isang relaxing at maulan na camping ang inihahandog ko sa inyo. Tara at samahan nyo kami sa aming moto camping experience sa isang mala rainforest spot dito sa Tanay, Rizal. It's a one-way ticket on a runaway train. It's a lifetime searching for the beauty and pain. It's a long way to the last word of a never-ending page. It's like looking at your scars too. Maiksi lang to direct ha? Maiksi lang to. Tapos pababa na doon. Ligo kami dito sa ilog. Ate ha? Ligo ko kami. Maulan na camping. Nandito kami ngayon sa Tanay, Rizal. At mala rainforest ang ating spot ngayon. Diskarte tayo ng pwestuhan dito. Ayan, kasama pala natin ulit si Direk Gino. Ayan, PG1. Ayun si Direk, naghahanap ng spot. Yung spot na to ay napuntahan ko na dati. Kung napanood niyo yung vlog ko dito, nag day camp tayo dito. Yung NMAX yung gamit ko. Pero ngayong episode, pinapakilala ko sa inyo ang aking bagong partner sa pagmomoto camping. Meron na tayong bagong motor na gagamitin sa mga hardcore na mga spot na pupuntahan natin. Yan, XRM 125 na carb type. Ito ay pamana sa akin ng airpot ko. Medyo marami nang ginawang modification para medyo umakma naman siya sa mga ganitong pagkakataon. Kasi kung stock lang, hindi natin masabi. Sobrang tanda na kasi ng motor na to. Since 2009 pa yung motor na to. Kaya kahit pa paano, nagkaroon tayo ng mga upgrades. Ayan, start tayo maghanap ng spot natin dito. Kahit na ayan, hihirapan tayo for sure. Napakalakas ng ulan. Bali, ito yung magiging spot natin. Medyo malapit tayo sa ilog, pero inoobserbahan naman namin yung ulan at hindi naman siya ganun kalakas at hindi rin naman tuloy-tuloy. So hindi ko masasabi na hindi tataas yung ilog, pero mataas ang chance na hindi naman siya mag-overspill dito sa pwesto natin. Gahanap lang tayo ng mga resources natin, kahoy, pansapin, at syempre ang pinaka-importante yung panggatong natin kasi pahirapan ang panggatong lalo na at tuloy-tuloy yung ulan. Hindi ko sure kung makakahanap tayo ng mga tuyong kahoy. I-discarte na lang tayo mamaya. Una natin gagawin ay mag-setup muna ng shelter natin kasi para maisilong natin yung mga gamit natin at makapagbihis na rin tayo kasi basang-basa kami sa biyahe kanina.
Itong mga nyug na kinukuha natin, ito yung ipansasapin natin sa ilalim ng ating tarp para hindi natin maramdaman yung mga bato at yung mga matitinik na halaman. Naging tsokolate na yung ilog, pero kanina malinaw pa yan. Tuloy-tuloy na kasi yung pag-ulan at medyo lumalakas, pero yung current ng ilog maintain pa rin. Medyo lumabo lang talaga at naging kulay brown na kasi yun yung mga lupa na nadadala na mula sa taas ng bundok. Ito yung magiging setup natin. Yung sobra ng tarp, itong nasa ilalim, ay ginawa nating sapin para dito natin ilalatag yung ating inflatable bed mamaya. Magsapin tayo sa ilalim ng mga dahon ng nyog para hindi siya direkta sa lupa at hindi mabato. So kahit na mayroon kasi tayong air mattress o yung air bed natin, pagka direkta pa rin siya sa lupa, na absorb pa rin yung lamig at yung texture ng lupa. Kung may mga bato-batong maliliit, nararamdaman pa rin, kaya mas maigi na nilagyan na natin nito. Ito namang sa taas, adjustable naman yan. Kung sakaling hindi naman magtuloy-tuloy yung ulan, pwede natin iangat. Hilahin lang natin to, tapos papalitin lang natin yung entrada mamaya. Nakapag-set up na tayo ng ating shelter. Ito yung magiging tulugan natin ngayon. Dahil meron na tayong silungan just in case na bumusul yung ulan. Pero salamat at tumigil na rin naman siya. Maghanap muna tayo ng magiging panggatong natin. Yun yung pinaka-challenging na gagawin natin ngayong araw sa camping na to. Kasi nga sobrang lakas ng ulan kanina at talagang lahat ng makita namin kahoy dito ay basa. So diskartehan na lang kung paano ang magiging paraan para makapagluto kami. Pala, upgraded na yung ating tools sa ating pagka-camping. Bushcraft axe. So mamaya kwento ko sa inyo kung ano yung naging diskarte ko, kung bakit ganito lang siya kaliit, kung magkano nga ba siya, at kung ano yung magiging diskarte natin para magmukha siyang bushcraft axe. Kasi ito ay regular axe lang. Mamaya ikikwento ko sa inyo.
Pero bago yan, hanap muna tayo ng ating magiging panggatong. Itong mga nakalambitin na mga kawayan, po pwede to eh. Piliin lang natin yung medyo tuyo. Iwan muna natin saglit yung campsite natin. Punta tayo dun sa kabilang side nitong ilog. Baka sakaling may mga tuyong kahoy dun. Tawid lang tayo dito sa ilog. Mababaw lang naman yan. Sukal na to ah. Balik na tayo. Subukan na natin gumawa ng apoy. Dito na lang tayo sa bandang loob ng tarp natin. Subukan lang natin. At wala naman talaga tayong choice kundi talagang gumawa ng apoy kasi wala tayong ibang lutuan kundi ito lang. Kahit nga yung griller ko o yung ginagawa kong portable na lutuan ay hindi ko nadala. Ang problema sa basang panggatong, sobra yung usok pagka nagliyab na yung apoy. Pero okay lang yan. Ang importante ay makapagluto tayo. Successful naman yung pagpapainit natin ng kape. Ayan, nakagawa tayo ng brewed coffee. Sobrang tagal nga lang. Siguro abutin tayo ng ilang oras bago tayo makapagluto ng ating kanin. Ay, sobrang bilis lang natin nakapag-set up ng shelter natin, pero dito sa pagluluto tayo ngayon matatagalan malamang. First time natin mag-camping na inulan tayo ng malala, kaya ngayon lang natin nalaman yung struggle ng walang tuyong panggatong. Pero okay lang yan kasi dito tayo natututo eh. Trial and error lang naman lahat ng to. Hindi naman tayo eksperto para maging perfect ang lahat. Nalalaman natin yung mga dapat na gawin habang tayo ay nagkakaroon ng experience sa ginagawa natin. Ay, ang sarap ng kape. Panalo. Ang sarap ng kape kapag ganito yung panahon. Meron pala ako ditong tirang biko. Ayan. Lamanan muna natin ang ating tiyan. Kasi alam ko abutin tayo ng 10 oras ng gabi sa pag-prepare ng pagkain natin. Ito. Kakanin.
Biko yata to. With matching brewed coffee. Bagay. Tapos ganito yung weather. Harap. Kasama nga pala natin ngayon si Dirk Gino kasi lumuwas siya mula Pangasinan papunta dito sa Maynila. Gawa ng umattend kami ng year-end tambike ni Freedcon Intercom Philippines na ginanap sa Antipolo sa Cafe Siena. Nga pala, gusto ko lang i-congratulate yung brand na sumusuporta sa atin, si Freedcon Intercom Philippines, para sa successful na year-end tambike na nangyari. Maraming salamat sa mga pumunta at nakijoin dun sa year-end tambike ni Freedcon, especially dun sa mga nakakilala sa atin sa tambike. Shoutout sa inyo at maraming salamat. Kita-kita ulit tayo sa mga next event ni Freedcon Intercom Philippines at sa mga iba pang event. Simula na ulit tayong gumawa ng apoy kasi magsasayang na tayo at sana bilis-bilis ang paggawa natin ng apoy ngayon. Tinanggal ko na yung harang dun sa yung patungan ng lutuan dun sa bato, yung dalawang kahoy, kasi sobrang layo niya sa apoy. Sayang lang, dinirekta ko na dun sa bato para mas mababa yung ating lutuan at abot na kagad ng apoy kahit medyo mahina lang. Tapos yung ating tart, in-extend ko na doon para hindi na siya maanggian ng ulan. Kasi kanina pumapasok yung ulan, pero konti lang naman, hindi naman direkta dun sa apoy. Pero baka kasi lumakas, sayang kung meron na tayong apoy at pumasok dito, sayang yung ating pagpapapoy. Mahirap pa naman. Malapit na maluto yung ating kanin. Hindi ko na lulutuin yung ating sardinas. Meron naman tayo dito itlog, sinabay natin sa pagsasaing natin. Yun na rin yung ulamin natin. Tapos yung sardinas na baon natin, hindi ko na rin lagyan ng kamatis at sibuyas. Laban na yan, giniginaw na ako. After 3 hours, nakaluto rin tayo ng ating sinaing. Medyo camper rice siya dito sa kabilang side kasi nga sobrang hirap nung paggawa natin ng apoy. Talagang pinilit lang natin yung mga basang kahoy. Gumana naman kahit papano. Hindi ko lang sure kung yung ilalim ay talagang lutong-luto. Kasi sa side na to, medyo hilaw pa yung kanin. Dito naman, okay naman yung kabilang side. At yung ilalim, hindi natin sure kung luto talaga. Pero okay na yan. Kasi meron naman tayong egg at yung sardinas, bubuksan na lang natin.
Achievog na tayo. So bago pala ako kumain, magbibihis muna ako kasi sobrang basa na yung suot nating damit. Kanina pa ako naulanan kasi nga labas ako ng labas. Ando kasi yung motor natin sa likod. Tapos inaayos ko pa yung tarp natin kasi biglang umiihip ng malakas yung hangin. Medyo nadadala yung mga inipit natin na bato kaya dinagdagan ko na. Kaya ito, basang-basa na tayo. Tapos binisita natin si Direk Gino dun sa kanyang spot kasi nga hiniram natin yung manual inflator niya ng air mattress, yung airbed natin. Bababahan kasi natin at hindi natin dala yung ating tire inflator na which is yung ginagamit natin sa pag-inflate ng ating airbed. Kaya hiniram ko muna yung kay Direk Gino. Mabihis muna ako tapos kainin ko na to at baka magpahinga na rin ako ng mas maaga kasi nga wala na rin naman tayong gagawin sa labas. Kwentuhan na lang siguro tayo mamaya after ko kumain or while kumakain ako. Bago tayo kumain, gusto ko lang batiin yung nagbigay sa atin ng t-shirt na to, The Campers. Ayan, meron silang social media account sa Facebook at sa YouTube. So sila ay grupo na mahilig ding mag-camping. Ayan, maraming salamat. Na-meet natin sila sa event ng Bluety at binigyan nila tayo ng regalo. Ito nga, yung ating suot-suot na t-shirt, The Campers. Ayan, kain na tayo. Medyo lumalakas yung ulan. Yung hangin hindi naman consistent na malakas. Bigla-bigla lang din. Pero okay lang naman. Safe naman yung ating spot. Kain na muna tayo. Kanina pa nag-aalboroto ang aming tiyan. Grabe, yung kanin na to ay 3 hours kong niluto. Ito na yata yung kanin na sobrang tagal kong niluto. Grabe. Pahirapan kanina. Miyak-iyak na ako kanina sa kapal ng usok dito sa top ko kasi basang-basa talaga yung mga panggatong natin. Pero okay naman, nakaluto naman tayo kahit paano. Ayan, kain na tayo. Bali gagawin ko lang ay siguro magtitira ako ng para sa breakfast ko kasi hindi ko sure kung aaraw na ba bukas at hindi ko sure kung makakapagluto pa tayo bukas. Kaya much better kung magtira na lang ako ng kanin. Tapos yung ulam ko, bahala na. Kung may matira ako dito sa sardinas ko, may itlog naman ako ditong nilaga. Tabi ko siguro yung isa. Tapos bukas, bahala na. Kung gumanda yung panahon, sana naman bigyan tayo ng magandang panahon, makapagluto tayo ulit. Camper rice. Ngayon lang ulit tayo kakain ng camper rice. Sa mga hindi nakakaalam, kaya siya tinawag na camper rice. Well, ano lang naman siya, parang terms lang naman, mga slang terms lang naman siya sa kanin na nag-aagaw yung pagkahilaw, luto, at overcook o sunog. Kaya siya tinawag na camper rice kasi sa camping mo lang siya ma-experience. Pero so far ngayon lang ulit tayo nagkaroon ng camper rice kasi nga pahirapan yung pagluluto natin dahil sa mga basang panggatong. Pero laban na to. At ang ating secret weapon, ang emergency food ng mga nagka-camping, sardinas. So wala tayong choice kundi magbukas ng dilata. Well, hindi naman natin laging ginagawa to. Ngayon lang naman talaga kasi sobrang hirap magluto. At ngayon ay alam ko na pagka mga ganitong lugar na ulanin talaga, magbabaon na tayo ng kahit pa paanong konting panggatong para maitawid man lang yung pagluto ng kanin o kahit makapag-init man lang tayo ng mainit na tubig para pangkape. Alam ko na ngayon, pero okay lang yan, experience yan eh. Diyan tayo natututo sa mga sablay na experiences. Hindi naman sablay, pero parang hindi lang tayo komportable sa ganun. Pero okay lang yan. Oo, di ba? Oh. Sarap pa naman magulam ng sardinas pagka ganitong
malamig at maulan yung panahon. Sa nga pala, maraming salamat dun sa mga nanood at nag-comment dun sa tatlong vlog namin na magkasama ni Direk Gino dun sa Ilocos at hanggang dun sa Tarlac. Bali, more on north side siya na mga spot. And maraming salamat sa inyo sa mga nag-comment, nagbigay ng suggestions, at naka-appreciate nung vlog natin. Maraming salamat sa inyo at sana ay tuloy-tuloy kayong manood sa aking mga camping adventure o mga ginagawa natin yung vlog. Na-appreciate ko yung mga comments ninyo at yung panonood ninyo. So, kailangan galingan ko pa talaga at hindi naman galingan kasi ito ay sharing lang naman to ng aking experience sa pagka-camping. Kailangan kong galingan sa pag-e-edit, pag-deliver ng video kasi doon ko lang siya yun lang yung mga bagay na kaya kong i-manipulate. Yung experience ko kasi dito as is kasi yun, kung ano yung nadatnan ko dito sa campsite o sa spot na pinestuhan namin, yun na yun eh. Tapos natural na lang yung galaw namin, magka-camping, mag-set up, magluluto, magkikwento. Yun continuous yung flow nun, hindi siya scripted at talagang kung ano lang yung mangyari dun sa mismong pagkakampingan namin o yung mismong vlog. Napapaganda na lang namin siguro siya sa pag-i-edit na lang. Doon na lang namin siguro binubuhos yung adjustment na nabigyan pa kayo ng mas kaaya-ayang mga content. Pero yung experience namin as is po yun. Meron mga iba na planado na talagang ganito yung lulutuin ko, ganito yung gagawin ko, pero hindi lahat yun nasusunod. Siguro mga 60% lang yung nasusunod doon pagka plinano namin. Pero yung 40% nun ay talagang spontaneous na yun. Hindi lahat o hindi lagi 40% yung spontaneous. Minsan nga 100% spontaneous yung nangyayari. Kaya binabawi ko talaga sa pag-i-edit. Kasi nga hindi naman natin hawak yung scenario na madadatnan natin. Kagaya ng weather, hindi naman natin hawak yung weather, yung kung ano yung magiging panahon sa site. Kahit mag-prepare ka ng ganito, kung pagdating mo naman doon pangit yung weather, wala lang din yung prepare mo. Kaya mag-improvise ka ngayon ng mga gagawin. Ganun lang. Kaya talagang nagsisikap kami, lalo na si Direk, napakasipag talagang pag nasa campsite, talagang ibibigay niya yung 100% niya para maging entertaining at panood yung video niya. Talagang bilib na bilib ako kay Direk Gino. Kaya kahit ako o kami, mga nakasama ni Direk, binibigay din namin yung 100% para sa inyo, para pag napanood nyo kami, hindi kayo madidismaya na dapat ganito, ganyan, kasi nakikita nyo kay Direk. Kaya tinutumbasan namin yun hanggat sa kaya namin. Kaya maraming salamat sa mga nakaka-appreciate ng video na ginagawa namin. At sana ay tuloy-tuloy yung pagsuporta nyo sa amin. Kasi wala namang ibang lakas ng ating channel kundi kayo lang din namang mga nanonood. Kahit ano pang edit namin, kahit ano pang ganda ng pag-deliver namin ng vlog, kung wala kayo, wala yung mga nanonood, useless lang yung lahat ng. Kaya maraming salamat sa inyo. So sana hanggang sa dulo, hanggang sa kung ano man ang marating natin, sana nandyan din kayo at kasama namin. Enjoy lang tayo sa channel na to. Wala namang any competition or pagalingan. Basta yun nga sabi ko, spontaneous lang yung mga nangyayari dito. At hanggat sa maaari, gusto namin na ma-entertain kayo at
kung ma-relax kayo, di maraming salamat. Kung may mapuna kayo, okay lang. Basta ang goal talaga namin is magbigay sa inyo yung worth it na vlog na para sa inyo. Dami sinabi. Kaya na tayo. Oo nga pala, yung spot na to ay ako yung nag-suggest kay Direk na dito kami mag-camping. Kasi nga lumuwas si Direk mula Pangasinan papunta dito sa Maynila kasi nagkaroon ng year-end tambike si Faircon Intercom Philippines. Nakwento ko na kanina. At matin kami parehas. So sabi ko, Direk, bago ka muna umuwi ng Pangasinan, mag-camping muna tayo para ako naman yung magpakita ng spot dito sa kung saan ako malapit na lugar. Kasi pag ako yung dumadayo doon sa Pangasinan, si Direk naman yung nagdadala sa akin sa mga spot kung saan maganda mag-camping bandang norte. Kaya ngayon ako naman yung nag-suggest sa kanya na dito kami sa spot na to, kasi ito ay napuntahan ko na rin at may vlog na rin ako dito, pero day camp lang yon. Pagkakaiba lang, napakaganda ng panahon nung pumunta ako dito. Talagang napakaganda ng araw, hindi ulan. Ngayon kasi kulay tsokolate yung ilog at ayan nga, sobrang paspay nga niya. Sobrang lakas ng ulan kanina at nagtuloy-tuloy pa nga hanggang ngayong gabi. Pero hindi naman siya yung talagang singlakas ng bagyo na ulan. Sakto lang din naman. Pero yun nga lang, hindi naging parang komportable para sa amin yung pag-set up at pagka-camping kasi nga sobrang putik ng lugar at yun nga, maulan. Yung ilog ay hindi na ganun kalinaw, pero hopeful kami na bukas ng umaga ay gumanda yung panahon para mapakita ko rin naman sa inyo yung ganda ng lugar na to dito sa Tanay Rizal. Simot, gutom na gutom. Grabe yung pagod ko sa pagluluto ng kanin na yun. Hiniram muna natin kay Direk yung kanyang inflator ng airbed. Kasi naiwan natin yung ating inflator. Yun yung kasing ginagamit natin sa pagbomba nitong higaan. Ayan. Ito na yung setup ng ating higaan. Dito na yung ating airbed. Tapos yung mga gamit natin ay nilagay ko lang dito sa mga gilid-gilid. Hindi ko siniksik doon sa pinakadulo kasi doon ay naiipunan ng tubig. Baka kasi lungsot yung tubig, delikado. Lalo na yung mga gadgets natin. Kaya dito lang siya. Tulog muna tayo. Kita tayo bukas. Tuloy yung ulan kagabi. Ayan, 8 AM na pero wala pa rin araw na sumisikat. Ay, sobrang lamig, moist yung ating tarp. Hindi ko alam kung
Para tayo makapag-init ng tubig. Para tayo panggatong. Wala na. Ay! Linaw na ng tubig. Hindi na siya kulay brown. Gusto ko lang magpasalamat sa nagbigay ng coffee na to. Brewed Coffee, Arabica Benguet. Galing kay Sir Edward. Na-meet ko siya dun sa event ni Freedcon, yung year-end tambike. At pinabot niya sa atin to. Maraming salamat, Sir Edward. At speaking of kape, kahit wala tayong hot water, magkakape tayo. Gagawa natin ng paraan. So, since naka-bag naman itong coffee na to, ayan. Ang gagawin ko ay tatanggalin ko lang yung karton, tapos ibababad natin sa tubig dito sa ating tumbler. Kaya nga pala na-mention ko kahapon about dito sa dala-dala kong axe. Ayan. Sabi ko sa inyo kung magkano ko siya nabili at kung ano yung ginawa ko dito at kung ano pa yung planong gagawin ko dito sa mga susunod na camping natin. Ayan. Itong axe na to ay nabili ko lang online. Ito ay regular axe na mahaba yung kanyang hawakan. Yung typical na axe na nakikita nyo sa mga fire extinguisher, yung nakapaloob dun sa salamin, ganito siya kahaba. Ang ginawa ko ay pinutol ko lang siya. Nasa 2 dangkal yung haba nito, pero yung original na size nito ay parang 1 meter yata. 1 meter ang hawakan nito. Tapos pinaikli ko lang siya. Tapos nilagyan ko rin siya ng cover, kasi nung binili ko to wala siyang cover. Ito DIY lang to, leather lang siya na nilagyan ko ng butas, tapos nilagyan ko ng tali na leather din. Tapos itong lock naman niya is simpleng sintas lang. Ayan. Para pag sinisiksik ko siya sa bag ko, hindi niya mabubutas yung bag, kasi matalas yung mga edge niya eh. Kaya kailangan meron siyang cover. Pwede nyo i-DIY lang din yan. So ito, nabili ko lang to sa online ng $399. So 400 kasama na yung shipping fee.
Murang-mura na kaysa sa mga bushcraft axe na nakikita natin sa online na binibenta. Ay sa tingin ko nagkakahalaga siya ng mga pinakamura is 3,000 hanggang meron pang 10,000 na bushcraft axe. Pero since na mahal yon at hindi natin afford yung ganung mga mamahaling gamit, gumawa na lang tayo ng sarili natin. Eventually ito, kikinisin ko to, tapos iibahin ko yung texture niya. Gusto ko yung parang sunog na kahoy. Yan, tatanggalin ko lang yung varnish nito, tapos puliduhin ko lang yung pagkakaputol ko dito. Hindi pa kasi tapos yan. Tapos lalagyan natin ng butas dito para may sabitan siya ng handle. Tapos lalagyan natin dito ng parang hook na pwede natin isuklit sa ating bewang. Maraming pa tayong gagawin dito sa bushcraft axe natin ito na DIY. Susubukan natin yung power nitong bushcraft axe natin. Bubuksan natin tong nyog. Magulang na yung nyog. Kumbaga sa amin sa probinsya, hindi siya silot. Silot yung tawag nyo sa nyog na malambot pa. Yung ginagawang pang salad at saka pang buko juice. Sa probinsya namin sa Leyte, silot ang tawag doon. It's a one-way ticket on a runaway train. It's a lifetime searching for the beauty and pain. It's a long way to the last word of a never-ending page. It's like looking at your scars to remind you of your strength. The road. Maraming salamat kung umabot ka sa part ng video na to. At maraming salamat sa pagtapos. Pinakapakilala ko nga pala sa inyo ang aking XRM na motor. Ito yung mga kasama natin at gagamitin ko palagi sa aking mga adventure pagdating sa mga ganitong trip, yung mga moto camping adventure natin. Magpapahingayin na muna natin yung ating NMAX. Luma pero kaya pa. It's like street lights on the highway in the middle of the night. You'll find your way to heaven if you're following the signs. It's not about the pot of gold, some things you can't chase. It's about the simple kindness you give every day. The road leads you where you need to go. The heart tells you what you already know. Here's to miracles for diamonds. Heroes take the long way home. Lapit mo. Ayan, kung umabot ka sa punto ng video na to, maraming salamat. Buisit, pauwi na kami. Ayos na yan. Okay na eh.